Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Ayan, magandang umaga Southern Luzon at syempre magandang umaga dakilang lalawigan ng Batangas. Kumusta po kayong lahat? At syempre po ay panibagong araw na naman po ng ating pagpasada. Kasama po syempre ang aking mga nagagandahan at nagagawapuhang mga kasama rito sa aming studio ngayong araw ng Huwebes. Para sa ating Thursday edition, syempre po ng inyong opisyal na programang pang-radyo ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. At kami po ay broadcasting live via our Facebook live streaming. So kung kayo po ay nagkataong nagbabrowse ng inyong Facebook ngayong araw, so pwede nyo pong hanapin yung Batangas PIO. Click nyo po yon and then hanapin nyo po yung aming live broadcast ngayong araw. Kami po ay nagbabalita at sumasaere mula po dito sa aming PIO Media Center, dito po sa ating Health Information Management Building sa Kapitolyo po ng lalawigan ng Batangas. At ngayong araw pong ito ay special po ang aming pagtatanghal ngayong Huwebes sapagkat makakasama po namin ngayong umaga ang ating goodbyes, walang iba. Ang ating Vice Governor Mark Lebiste. Magkakatandem na naman po ang inyong lingkod at si Vice Gov. Dahil alam ko kina paring Vincent to sa tuwing Wednesday. So, pinagbigyan niya ang ating kahilingan. Good morning sa iyo, kasamang Grace. Yes, good morning Kuya Eds. At syempre good morning sa ating mga magigiting na kababayang Batanggenyo. Kumusta po ang inyong umaga so far? Sa bayan po tayo napapakinggan ngayon sa mga himpilang 91.9 Air 1 FM at 102.3 FM Tricab Infinite Radio. At araw na naman po ng Thursday, December 14, 2023, napakabilis ng araw, ay muli po samahan niyo po muli kami sa aming pagbiyahe ngayon para sa paghatid ng mga kaganapang aming patuloy na tinututukan dito po mismo sa lalawigan at maging sa ating bansa. Ayan, Kuya Eds. Ayan, syempre, ilan po sa inyong mga dapat abangan lamang mamaya. Syempre po, ang ating segment kasama ang ating Vice Governor at matutunghayan ang The Goodbye Talks ngayong Thursday edition kung saan ibabahagi po ni Vice Governor ang ilan sa mga pinakahuling updates mula po sa Sangguniang Panlalawigan at maging sa kanyang tanggapan. Ayan. Ayan, gayon din Sir Eds, papasadahan po natin ngayong araw ang mga naging kaganapan, syempre sa loob at labas sa bakuran ng ating Kapitolyo, maging ang ilan sa mga paparating at nakalatag na mga programa at aktibidad ng pamahalaang panlalawigan sa paglapit o paparating na araw ng Kapaskuhan. Yes, oo nga. At talagang kahit saan ka lumingos o tumingin, no? Hindi mapapagkaila na ilang araw na lang at ilang linggo na lang sa next week. Yes, oo, ang bilis. Ang bilis. So kung kayo po ay talagang naghahanap ng Christmas feels, iniimbitahan po namin kayo rito sa aming pailaw sa Kapitolyo. Kung wala po kayong gagawin ngayong mamayang gabi o hanggang weekend, pwede po kayong bumisita sa ating pailaw. At bukas nga po ay sisimula naman itong ating simbang gabi. So doon po sa mga nais umattend o magdaos o makilahok sa simbang gabi bukas po dito sa Kapitolyo sa Dream Zone. Yes, sa ganap na 5:30 ng hapon. Ayan. Sisimulan po ang misa. Ayan. At alam ko, kasamang Grace, pagkatapos ng simbang gabi o ng banal na misa, ay mayroong mga special na pagtatanghal na inihanda
sa ating mga kababayan. Ito na ating matutunghayan. Ayan, na, matutunghayan, kuya. ano. So, kaya tutukan nyo lamang po itong lahat na ito sa isang oras naming pagbiyahe ni kasamang Grace at syempre kasama rin si Vice Gov para sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkalaman, informasyon at pagbabalita. Siyempre po mga kwentuhan, talakayan na nakalaan po sa public service. At syempre, ang kasama na rin po ang inyong mga panawagan to your special someone. Syempre, magpapasko no? At speaking nga ng pagbati, binabati po natin ng magandang umaga ang ating napakasipag na Governor Herbel Lando Mandanas. Siyempre po sa atin pong kagalang-galang na Provincial Administrator, Sir Willie Wilfredo Racelis. Magandang umaga po. Good morning din po sa ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, ang napakasipag nating si Tita Abel o Ma'am Abel Bihasa. Good morning, Ma'am. Ayan, siyempre po ang ating Provincial Information Officer. Good morning po sa inyo, Ma'am. At siyempre, good morning na rin sa lahat ng kasama namin dito sa PIO at siyempre sa lahat ng mga naglilingkod ngayon sa pamahalaang panlalawigan. Merry Christmas sa inyong lahat. Ayan, pagbati din po ng magandang umaga sa mga kasamahan po natin sa Sangguniang Panlalawigan at sa mga board members po ng ating lalawigan. At yan ay patuloy na. At tuloy-tuloy na ito. At wala nang pagtigil ang aming pagbiyahe ni kasamang Grace at siyempre si Vice Gov later. Yes, opo. So sa ngalan po ng ating walang kapagod-pagod naman ng lalawigan ng Batangas, Governor Hermelando Mandanas, kami po ang inyong mga lingkod. Dito po si Edwin Sabarte. At ako naman po si Grace Briones. At ito po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. At para simulan ang ating umaga, kasamang Grace, at ihahatid po niya ang gabay at patnubay, kasama ng ating prayer warrior, walang iba nga, ang aking partner ngayong umaga, si Ma'am Grace, at ihahatid niya ang panalangin para sa araw ng Pasko. Ama naming mapagmahal, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Panginoon ko, tagapagligtas, binabati kita sa araw ng iyong pagsilang. Ang iyong kaluwalhatian ay hindi matatawaran. Ikaw ang dahilan ng kaligtasan ng buong mundo. At ikaw ang kasama ng Amang Diyos sa paglikha ng lahat ng bagay. Maraming salamat, Jesus, sa papagbigay sa lahat ng mga biyayang aming natatanggap. Alam namin na kung wala ka, ay hindi kami magkakaroon ng sapat na mga bagay na aming ikabubuhay. Sa araw na ito, kami po ay nagpupugay sa iyong banal na pangalan. Kami po ay humihiling na sana ay magkaroon kami ng lakas at tibay ng loob at katawan. Maghari nawa ang kapayapaan upang maghari ang iyong kalooban sa aming mga puso at diwa. Panginoong Jesus, pagtibayan mo ang samahan ng aming pamilya. Iniaalay namin sa iyo ang aming mga kaluluwa. Maraming salamat, Jesus. Amen. At ayan, talagang napakaganda ng iyong panalangin. Alam mo talaga yung Pasko, bukod sa mga para ilaan sa mga bata, ito ay isa ring paraan para magkaroon ng pagsasama-sama yung mga pamilya, di ba? Lahat naman kasi pagsama lang, talagang pipiliting umuwi. Mabuo lang yung family. Just home in time for Christmas, sabi nga. Yes. So, kaya yung iba, hindi lahat, lalo yung mga OFW natin, nagpapasko sila na malayo sa pamilya. Pero ngayon, medyo naiibsa na yung homesickness at yung pagmimiss sa isa't isa. Siyempre, pwede na ngayon sa technology, pwede ka na mag-video call Pero nung panahon una, wala naman video call. Long distance call yun. Pipila ka pa. Di ba? Abot mo ba yun? Tsaka nagre-record sila, di ba? Ayun, nagre-record sa tape. Yun, mayroon silang tape recorder papadala. Ilang araw pa yun, ilang buwan pa. Ilang buwan yun bago dumating sa kanila. So, pagpalain po sana ang lahat ng pamilyang Batanggenyo. At syempre lahat ng pamilyang Batanggenyo ngayong araw ng Kapaskuhan. At lahat po sana ay makatanggap ng blessing. At yan naman po ang talagang diwa ng Pasko. Season of giving and love. At mamaya, love, love, love. Sabi nga ni Vice Gov. Siya,
pakilala mo na ang ating ikatatlong miyembro ng ating Yan, pangkat oo. ngayong Webes. Para naman po naman bumati sa ating mga taga-subaybay, narito ang ating patroller, Gian Marco. Yan, maraming salamat po Tita Grace at magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kasama na nakatutok ngayon sa ating biyaheng Kapitolyo. Mula po sa ating live streaming dito po sa Batangas PIO Facebook page, kasama po natin sina Kuya Julius de la Cruz, si Tita Shirley Balmes, ang Kuya RJ Castor po. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ang Kuya Junjun, ang Tita Lota Lailo, ang Kuya Vincent Roy, ang Tita Nilda de Villa. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Ang Ma'am Emma Behasa Atenta, magandang umaga daw po, Batangas PIO. At ang sa Tita Nenet po, blessed morning daw po. God bless us all daw po. At nandito rin po kasama natin ang Ate Tin Damian, ang Tita Shirley Balmes, yan ang Kuya RJ Gabriel at ang Tito Roger po. At meron lang po tayong kaunti pong pabati agad ngayon po umaga. Yan po. Happy birthday daw po kay Mama Liza Makuha. Thank you for everything and we love you po. Yan po, mula po yan kay Kuya David at kay Ate May po. Happy birthday po, Ma'am Liza Makuha. Yan, at yun na lang po, Sir Eds. At maraming salamat po. Samahan niyo po kami muli sa isang oras ng kwentuhan at talakayan. Ayan, so maraming salamat sa iyo kasamang Gian. So, maraming tawag dito, excited mamaya, At dahil nga, ayun, sumisenya si Direk. Lisa Makuha, akala ko kung sino yun eh. Sabi ko parang ballerina yata yun. Ayun. So, ayan. So, sa aming pong pagbabalik, magkakaroon po tayo ng kumustahan at talakayan. Siyempre, kasama ang ating good Vice Governor Mark Libiste. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Makalipas lamang po ang ilang mahalagang mga paalala. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Ngayong panahon ng Pasko, isang pagbati mula sa ating pamahalaang palalawigan ng Batangas sa pangunguna ni Governor Hermelando Mandanas. Magandang buhay at maligaya at mapagpalang panahon. Tayo ngayon ay pumapasok na naman sa panahon ng Pasko at Bagong Taon. The lighting of the province of Batangas really is not only a symbol
but a motivation and inspiration na bubuhay sa damdamin ng bawat isa sa atin, na walang maiiwanan, nananatiling magiting, lalo na ang mga Pilipinong Batanggenyo. At iti pagpapatuloy natin, sama-sama nagkakaisa. Maligayang Pasko at tunay na bago at mapagpalang buhay sa ating mga Pilipinong Batanggenyo at sa lahat nating mga kababayan. Ayan, kami po ay muling nagbabalik at patuloy pa rin kayong nakatutok dito sa Biyaheng Kapitolyo at para natin na kumustahin. Siyempre, tulad ng naipangako kanina, makakasama natin ang ating The Good Vice ngayong araw, ang ating Vice Governor Mark Lebiste. Magandang umaga sa iyo, sir. Good morning, magandang umaga Sir Eds at magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan, mga tagapakinig, tagapanood ng Biyaheng Kapitolyo. And of course, to the men and women of the Provincial Information Office headed by Ma'am Abel Behasa and Miss Jenny Aguilera, isang maganda at maligayang araw dahil maya-maya ay magi-Christmas party na dito sa PIO. Kaya ako na po ang mag-a-announce. Baka nahiya si Sir Eds. Yung mga gusto magpahabol ng raffle prizes o kahit patangalian ay malugod namin tatanggapin dito. Tanggapin po namin yan kahit hanggang 5 o'clock. Hanggang 5? Oo. Wow. So mahaba-habang inuman yan. Kung meron, sir, kung meron. Pero sigurado ako masaya ang magiging Christmas party ng mga taga-PIO dahil maraming talentado eh. Oo. Maraming talentado. Marami hong maghahandog ng kanilang mga kanta, kanilang mga pag-indak. Mamaya, talagang kami po naman dito ay magja-judge na lamang. So kita mo naman, kahit walang pang-exchange gift, makapag-exchange presentation na lang, ay pwede na. Diba? So, Merry Christmas to all, lalo higit sa lahat ng mga departments at mga opisina, tanggapan na nagdadaos ng kanilang mga handaan dini po sa pamalaan panlalawigan. Pagbigyan niyo na po kami. Once a year lang naman. Yan ay isa na rin paraan ng aming pasasalamat sa ating Panginoong May Kapal. Siyempre sa mga biyayang natatanggap natin dito sa Kapitolyo. Of course, at nakakatulong din yan, Sir Eds, sa pag-develop ng camaraderie, bonding, at ng relationship among co-workers. Wag lang manulot ng iba. Baka ibang relationship ang iniisip. Baka makulay na relasyon, working relationship lang ang sinasabi ni Vice Gov. Walang makulay na relasyon dapat. Kung meron man, siyempre dapat parehong. Yes. And siya nga pala, I'd like to apologize for coming in late, for checking in sa Biyaheng Kapitolyo ng kalagitnaan ng ating palatuntunan dahil napakaraming ganap dito sa ating compound, sa ating lugar. Una, nandito po ang mga scholar ng lalawigan. Kaya punong-puno po ang aming mga bulwagan. Nandito rin po ang mga OFW families sa Dream Zone sapagkat itong araw meron tayong Migrant Family Day program sa Kapitolyo ng Batangas. Hindi niyo po na itatanong mga kababayan, mga tagapakinig, ang Batanggenyo ang isa sa pinakamalaking bilang ng mga overseas Filipino workers. Halos imposible na wala kang makilala na Batanggenyo sa iba't ibang panig ng daigdig. We're all over the world, ika nga. That's right. Kung kaya't yung sagisag natin dati, bago na palitan, bago na update kamakailan, ang gitna o sentro ng ating sagisag ay imahe ng globo with 7 lines inside the globe to symbolize the 7 continents around the world, to acknowledge para kilalanin yung presence ng mga Batanggenyo sa buong daigdig. Ayan, so sa lahat ng kontinente, may makikita kayong Batanggenyo. Tama, rest of Asia, Europa, lalo na sa Italia.
Napakarami. Taga Balayan, taga Mabini, of course, Estados Unidos and other parts of America. Ganun din sa Africa. Kaya anumang panig ng daigdig, meron kayong Batanggenyo, Barako. Mag-iingat lang kayo dahil baka yan ay may baong balisong. Ayan. So, para naman po sa kanyang goodbye stocks ngayon. Alam ko, sir, masayang-masaya kayo last week. Dahil alam ko ay muling naghari sa UAAP ang De La Salle Green Archers laban sa UP. Sir, kumusta ba ang feeling ng isang Lasalista? It's the same ba kahit hindi Ateneo yung inyong nakalaban? Siyempre, iba pag arch rival ang kalaban mo. Yan ay tradition, kung hindi man kasaysayan na. Pero a win is a win. And we will take it even against a non-rival like UP. Kaya ko lang po na ibabahagi ito dahil maliban sa aming kasiyahan, dahil nga sa tagumpay ng aming paaralan, ay nakasama ko po si Governor Dodo Mandanas nung manood kami ng Game 3 ng championship game sa Araneta Coliseum, the Big Dome. Hindi niyo po na itatanong, si Governor Dodo ay isang bona fide Lasallian din po. Sa katunayan, siya rin po ay nagturo sa College of Commerce ng De La Salle College, hindi pa university nung time na yun, DLSC pa, De La Salle College pa nung panahon ni Governor Dodo. Kung kaya't pareho po kaming mga Lasalista at pambihirang pagkakataon na makasama namin si Governor Mandanas sa isang light moment tulad ng panonood ng isang championship basketball game. Sa awa ng Diyos, umalis naman kami, natapos kami ng masaya. Oo, sir, talagang nung nanonood nga ako ay talagang itong huling 3 minuto ay talagang dikdikan. Oo. At panay ang cheer ni Governor Dodo Mandanas. Kaya nakita ko rin, nasaksihan ko yung other side ng kanyang personality. At marami po nakakilala kay Governor Dodo Mandanas, hindi lang kanyang mga kaklase at kapwa-alumni, kung hindi yung mga humahanga sa ating gobernador. Siyempre, may mga Batanggenyo din dun sa Big Dome o sa Bulwagan. Ayan. So, hindi tulad nga ng inyong sinabi, ay hindi rin mawawala talaga ang mga Batanggenyo dyan, lalo na dyan sa Maynila. Nako, kahit saan sulok. Tapos basketball pa. Basketball pa. Napakahilig ng mga Batanggenyo sa basketball. At Lasal pa dahil meron tayong Lasal campus dito sa lungsod ng Lipa, yung De La Salle Lipa. So, ayan, congratulations sa lahat ng alumni at mga mag-aaral, siyempre sa inyo mga sir, sa pagiging kampyong muli ng De La Salle Green Archers. After 7 years, no? Yes, Animo Lasal. Ayan nga, sabili at yun ang isinisigaw noong championship. Ito namang sir, bigyan nyo ng tulad na kanina, nabanggit nyo na nga yung sagisag. Kumbaga, muling napalitan o hindi naman na-upgrade yung ating provincial flag. So, bukod doon sa ating provincial seal, which is last year yata, ngayon po yung flag. Ano pa po yung mga significant changes ng flag natin? Well, in-update natin yung sagisag ng ating bandila. Tulad ng nabanggit mo, nung nakaraang taon 2022, ay binago po natin ang sagisag ng ating lalawigan. Kung kaya't minarapat natin na i-update na rin ang ating watawat. At dito sa mga nanonood ng ating Facebook Live, 46 million followers already. Wow! Salamat po sa ating mga taga-subaybay. Ang ating watawat ay merong imahe ng bagong sagisag ng lalawigan. At siyempre, kasama sa ating bagong bandila, ang mga kulay asul, puti at pula. Yung asul ay sumisimbolo sa kapayapaan at kagandahan ng ating lalawigan. Ang puti ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng ating mga mamamayan. At ang pula ay ang katapangan
ika nga nila, mga barako ang mga Batanggenyo. So, ito po ang characteristics at ilan sa mga personalities, known traits ng isang Batanggenyo na nakikita sa ating bagong watawat. Of course, sa mga hindi nakakalam, yung ating bagong sagisag ay may simbolo ng barko, galleon, dahil ito ay sumisimbolo sa mga sinaunang ninuno na lumapag dito sa lalawigan. Sila rin po ang nagpakilala ng Kristyanismo sa ating lipunan. At meron din tayong mga alon doon sa ilalim ng barko. 8 alon nito na sumisimbolo sa 8 malalaking dagat or bodies of water na nakapaligid sa ating probinsya. Sa kanan na bahagi ng ating sagisag, nandun ang kabayo na sumisimbolo sa prosperity, lalo higit sa sektor ng agrikultura, yung livestock. Alam naman natin, ang Padre Garcia ay livestock capital of the Philippines. At ang Padre Garcia ay inilagay ang lalawigan ng Batangas sa mapa ng buong Pilipinas bilang cattle trading capital of the Philippines. And of course, makikita natin ang imahe ng Balisong. Ito naman ay alam na alam ng mga kababayan natin na isa sa pinaka prominenteng simbolo ng isang Batanggenyo. Ito'y gawa sa Batangas, gawa ng mga Batanggenyo, at sumisimbolo rin sa katapangan ng isang barakong Batanggenyo. At doon sa loob ng Balisong, may 34 na bilog. Ito yung pinaka-desenyo niya na sumisimbolo naman sa 34 na bayan. 5 lungsod at 30 na bayan. 4 na lungsod. Sorry. 5 lungsod na. 5 lungsod at 29 na bayan. Bayan. Opo. Ayan, sir, meron yatang gustong bumati sa inyo. Ayan, no? Sino? Commercial muna. Hindi, ito, si Bukala. Si Bukala Si Vale. Bukala Maria Lois Vale. Yan, ang ating immediate past president ng Sangguniang Kabataan Federation. Tapusin ko lang, Sir Eds, yung pagpapaliwanag doon sa ating sagisag. Last but not least, of course, is the image of Taal Lake and Volcano, which is the centerpiece, or some people consider it the heart of every Batanggenyo and the heart of the province of Batangas. Dahil geographically, ito ay nasa sentro o gitna ng ating probinsya, pero maliban doon, alam naman natin na ang Taal Volcano ay sumisimbolo rin sa kaunlaran ng ating lalawigan. Pagkakaisa ng lahing Batanggenyo, kagitingan, pagiging magiting ng isang Batanggenyo. Dahil kamakailan, nung pumutok ang ating bulkan, nakita at naramdaman ang pagkakaisa, hindi lang ng mga Batanggenyo, kundi ng mamamayang Pilipino, upang matulungan ang lahat na maging ligtas at makaraos sa pagsubok dulot ng pagputok ng bulkan. Ayan, alam na naman po natin, kita nyo nga naman doon sa simbolo, no? Balisong at yung Taal, talagang Batanggenyo. Tapos sir, may nakita rin ako na meron kayong partisipasyon dito sa gagawin, parang exhibition game, mga PBA player, nagaganapin dito sa FPJ Arena, kung di ako nagkakamali. Well, naganap na po yun noong nakaraang Sabado, kung saan sa unang pagkakataon, first time in history, nagkaroon ng professional basketball game sa pamamagitan ng Philippine Basketball Association or PBA sa FPJ Arena sa San Jose, Batangas. Kamakailan, nag-inaugurate tayo ng FPJ Arena, and on the spot, binanggit ni Mayor Ben Patron kay Commissioner ng PBA na dalhin ang mga PBA games
sa FPJ Arena. At siya na nga, hindi lang pangkaraniwan na PBA game, kundi Ginebra pa. The fan Ayun. favorite ang naglaro. So it was Barangay Ginebra versus Phoenix. At ang nanalo ay ang Phoenix. Phoenix Gas ba ang tawag doon? Phoenix, parang... O Gasol. Ayun. So, magbabalik po kami ni Vice Gob para pagpapatuloy ng ating The Good Vice Talks ngayong Huwebes. Makalipas lamang po ang ilang mahalagang paalala. Love, love, love! Ito po ang inyong lingkod, Mark Leviste. Ngayon Pasko at sa darating na bagong taon, pahalagaan natin ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. God is love and love is all that matters. We cannot have peace without love. We cannot have joy without love. We cannot have hope without love. Love is all we need, and God is all we need. May the Lord God bless you and have a Merry Christmas and a Happy New Year. Muli, ito si Mark Leviste. Love, love, love! Ayan, muling nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. Siyempre, napaka-espesyal ng Thursday edition na ito dahil muli kong nakasama ang ating The Good Vice upang siyempre, ibahagi sa inyo, sa ating mga tagapakinig, ang kanyang mga naging tawag dito, kanyang mga naging kaganapan. Ang mga aktibidad na ginampanan o pinuntahan ng aking partner para ngayong araw na ito. Sir? So, maliban po sa PBA Arena, from one gym to the other, ako ay pumunta rin sa 39th founding anniversary ng Jesus is Lord Church dito sa lalawigan ng Batangas. Marami po tayong mga kapatid na membro ng JIL at ako ay nakiisa sa kanilang palatuntunan kung saan ito ay dinaluhan ng iba't ibang membro ng JIL sa pangunguna ni Pastor Adi Asi mula sa iba't ibang panig ng ating probinsya. Noon pa man, tayo na ay nakikiisa, sumusuporta at ating kinikilala ang mga gawain ng JIL. And speaking of religion and Christian sectors, itong darating na linggo, December 17 naman, ay 25th anniversary ng JA1, Jesus the Anointed One, sa pangunguna ni Bishop Art Gonzales. So, ang JA1, pinagmamalaki natin yan, Sir Eds, dahil hindi yan pangkaraniwan na Christian church. Yan ay pinanganak sa lalawigan ng Batangas. Yan ay pinalawig ng mga Batanggenyo at ngayon may mga simbahan hindi lang sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, manapay sa iba't ibang dako ng daigdig. Kung kaya from Batangas, nagsimula nga raw sa ilalim ng punong mangga, tapos lumaki-laki ng konti yung mga sanga at puno, lumipat sila sa punong sampalok. Tapos ngayon, napakalaki ng simbahan nila sa lungsod ng Batangas, sa bayan ng Rosario, at may mga simbahan sa iba't ibang bayan ng ating lalawigan. At sabi ko nga kanina, hindi lang sa Batangas, kundi sa buong Pilipinas, ganun din sa iba't ibang bahagi ng daigdig, merong membro at simbahan ang JA1. Once again, it is considered a Batanggenyo church, a church that was born and raised in Batangas. So sa ating mga kapatid sa JIL, ganun din sa JA1, Jesus is Lord movement and JA1, Jesus the Anointed One Church, happy anniversary. May God bless you all and have a Merry, Merry Christmas. Ayun, so alam ko may mga bagong bukas na tawag dito,
vineyard dyan sa Tanawan. So from church to castle. 'Di ba? From church to castle. Yung vineyard, matagal-tagal na yan. Siguro may mga mahigit 2 taon na yata yan. Pero doon sa the vineyard, Barangay Gonzales, Tanawan City, nagtayo ng bagong infrastruktura o pasilidad ang may-ari ng vineyard, at ito yung The Castle. The J Castle. J dahil ang may-ari ay pangalan James. Oo. So, ito mala Disneyland ang itsura ng castle. At bagaman soft opening pa lang at hindi pa fully operational yung J Castle, in the future, makikita sa loob ay interactive world patungkol sa kasaysayan ng lungsod ng Tanawan, ganun din ng bulkan at lawa ng Taal. May experience nila yung mga eruptions, yung mga kaganapan ng kasaysayan ng Taal volcano from way back panahon ni Mahoma, ika nga, since time immemorial. Lahat ng naging pagsabog, pagputok ng Bulkang Taal. Ganun din sa isang castle ay yung kasalukuyang developments ng ng Tanawan. Dito ipapakita through an interactive experience which will be produced by people from big multimedia industries. At sabi sa akin na may-ari, yung magdidirect daw ng interactive experience ay isang direktor na kilala ng Netflix production, Netflix films. So, ito pala ay bagong atraksyon dito sa lungsod ng Tanawan, at makikita nga sa larawan ay parang nasa Disneyland. Yes. So, parang theme park, pero hindi pa po ito fully operational. Sana ay sa lalong madaling panahon ay mabuksan na po ito sa publiko para maranasan din ng ating mga kababayan how it is to be in a castle. Ikaw ba, Sir Eds, pinangarap mo sa iyong buhay na maging prinsipe at makahanap ng prinsesa? Oo, lalo na yung tulad din na Sleeping Beauty ni Rapunzel. Yan, natawa si Director Kevin. Okay lang ba sa iyo na kung ikaw ay magiging prinsipe, dapat ikaw ay maging palaka muna. At makapaganap ka. The Prince. Ayun, basta dapat makahanap ka ng isang babae o prinsesa na hahalik sa iyo. Otherwise, habang buhay ka mananatiling palaka. Okay lang ba sa iyo yun? Okay lang yun. Basta sabi nga, pag ganyang fairy tale ay laging may happy ending. Yan ang siyempre, tamang paghihintay lamang, di ba? Tamang paghihintay lang sa tamang Pero prinsipe ka nga, subalit, yung dila mo kasing haba ng sa palaka. Meron pa nga dyan, sir, yung Beauty and the Beast, di ba? Isa kang ang prinsipe pero mukha ka ng mga monster. So, pero dahil sa pag-ibig, nabago ang lahat. Parang umuhugot na tayo, Sir Edsa. Oo, alam ko naman, sir. Alam ko, terno tayong pula ngayon. Pero, love. Matagal pa ang Valentine's Day. Magpapasko muna, tapos bagong taon, saka pa lang ang araw ng mga puso. Ay, syempre, sir, yung Valentine's ay pag-celebrate ng tawag dito, ng existing love. Pero ang iba, talagang tinataon na bago magpasko kailangan meron na silang love life. Dahil bakit nga naman, no? Napakahirap hong magpaskong na mag-isa, di ba, May? Pero in fairness, malaking grupo din yung yung SMB. Samahan ng Malalamig ang Pasko. SMP pala, di ba? Ayun. Meron ba nun dito? SMB, pwede rin. Samahan ng Malamig ang bagong taon. Di ba? Dahil ang Pasko at bagong taon, halos magkadikit lang yan. So, sabi doon sa mga naririnig ko lang naman, nababasa ko. Kaya daw ganon, para daw may regalo ka na sa Pasko, may regalo ka pa sa Valentine's. Yan, di ba? Dalawa. Dapat naman palampasin pa ng Valentine's. Baka naman 2 months relationship lang yan. Birthday, ayan, di ba? Kung mansari, sir, di 12 times kang reregaluhan. Pero ang Pasko is
more known for Giving. families. Families. Oh, so kahit wala kang jowa, dapat masaya ka na basta't buo, malusog at masaya ang iyong pamilya. Siyempre, masarap, sir, yung may pakikilala kang bagong miyembro ng Yan! Alam mo ba't masaya? Dahil maraming marites sa mga mag-anak, di ba? So, magugulat sila, no? Papasok ka sa kwarto o sa bahay o sa reunion, biglang, si Kuya Edzo, si Tito Eds, may bagong kasama, oh. Si Mark, may bagong kasama. Oh, di ba? Oh, di ba nakita lang natin yan sa television? So, ayan. So, may imagine mo, di ba? Ngayong Pasko, exciting ang Christmas ko. Ayan, oo nga eh. Ikaw ba, Sir Eds? Saan at paano ka magpapasko? Diyan lang ho sa malapit, dito ho sa Batangas City. Siyempre, kasama ang aking mga kasamahan dito sa Kapitolyo. Hanggang 24 daw tayo, sabi ni Gob. Di ba? May simbang gabi tayo. So, di ako, medyo mauna na ako sa inyo. So baka paalis uli kayo? Oo, at tayo ay makakaranas ng White Christmas. Ayan, sana all. Dahil ang ka-Christmas ko maputi. Dahil ang sarap din doon sir, lalo na kung pagminsan makakapanood kayo ng laro ng Los Angeles Lakers. Oy, sa Pasko, December 25, Lakers versus Celtics. Oy! So speaking of arch rival and rivalry. Yun lang ang green na kinainisan nyo. Yes, pero ang balita ko, yung pinaka-tuktok na upuan, ay mahal na rin ang ticket. Yung tinatawag nilang nosebleed seats, yung halos hindi mo na makita yung mga player, maliit na lang, tapos talagang nosebleed na raw. Ang experience ay $400. Ha? Ano bang $400 sa pesos? Times 55. Sabi mo na, 56. Kulang hong 15,000 mahigit. Isang ticket pa lang yun. Isang ticket yun, 20,000. 28,000. 20,000. 20,000. 20,000. Hindi. Kayo naman, may nakisumat 55 pesos ka to 400. O kung 50 pesos, to 20,000. Sa crypto.com, yun talaga kasi, parang special. Ikaw ba, magbabayad ka ng mahigit 20,000 piso, 22,000? Ako, tatlo ang aking anak, di apat kami. O di ano lang agad yun, 88,000. Tama ba yan? Halos 100,000 na. Para sa ilang oras ba? 2 hours? 2 hours. Tapos hindi mo masyado makita si LeBron James at si Anthony Davis. Mas maliit pa si Jason Tatum. Pag sir, pag yung ganong Christmas game, magkano yung ringside? Around... kung $400 ang bleachers, di siguro. Sa $3,000. Baka umabot pa ng $5,000 kung hindi man $10,000 yun. Di ba? It's a fortune. So, sa mga... Tama-tama, ang Pasko, birthday ko. Paano kung matalo? Imbis na maging happy birthday, naging Lonely Hearts Club. Mananalo tayo nun. At pa-birthday yun sa iyo ni Papa Jesus. Pero ako nakapanood na ako ng Christmas game ng Los Angeles Lakers versus Chicago Bulls. Naglalaro pa si Derrick Rose noon. Panalo na kami. Naku, tumira ng buzzer beater si Derrick Rose, natalo pa kami. Ayun. Way back 2011. Ayun. So, sir, naging makasaysayan din itong ating flag racing noong Lunes at marami tayong mga kaganapan. Syempre, alam ko nandoon yung ilan nating mga bisita kung saan naging bisita natin yung isang Miss Tourism ba yun? Ayun. Marami tayong naging bisita, pero uunahin ko na yung uunahin ko ng banggitin yung ating bagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Batangas na si SK Federation President Voltaire Pua. Although ito yung kanyang pangalawa o pangatlong flag racing na, pero unang pagkakataon para i-address o batiin po niya o makapagpakilala siya sa ating mga kapwa kawani ng pamahalaan panlalawigan. Si board member Voltaire Pua ay anak ng dating konsehal ng lungsod ng Lipa na si Joel Pua. So, congratulations, Board Member Voltaire Pua, and we look forward to be working with you. We are excited to have you in the Sangguniang Panlalawigan ng Batangas. Ito yung pumalit kay Bokal Bale
Yes, board member Maria Lois Valle, at ito'y kasamahan ng anak ni Ma'am Jenny Aguilera na si Councilor Jade Aguilera ng Bayan ng Bawan. Si SK Voltaire ay sa Lipa, si SK Jade naman ay ang Federation President ng Bawan. Yes. So sa mga SK natin, at alam ko sir, nagkaroon din ng pagsasanay itong mga SK natin sa nagkaroon ng forum and seminar. LCD. Ang ating mga sangguniang kabataan officials dito sa Provincial Auditorium na pinangasiwaan ng ating Provincial Assistance for Community Development Office or PACD. Sa tulong po ni Sir Art sa ating SK Forum, nagpaliwanag po tayo ng kahalagahan ng responsibilidad at ginagampan ng tungkulin ng ating mga SK officials. Sila ay between 18 years old to 24 years old, so ang average age mga 21 years old, at halos ang karamihan kundi man lahat sa kanila ay bago sa politika. Kung kaya't importante na tayo ay makapagpaliwanag ng importansya o kahalagahan ng kanilang papel, hindi lang sa sanggunian na barangay, manapay sa buong bayan na kanilang pinaglilingkuran. Hindi nyo na itatanong, Sir Eds, ako po ay produkto ng Sanggunian Kabataan Federation. From 1996 to 2002, ako ay SK Kagawad, Youth Councilor sa amin barangay. At ito ang naging stepping stone ko para patungo sa tinatawag nilang The Big League. Pagkatapos ko maging SK Kagawad, ako ay tumakbo ng bukal ng ika-4 na distrito ng Batangas bilang kinatawan ng Lipa noong taong 2004. 2004 to 2007. I only spent 1 term as a board member at ako ay kumandidato at nanalo bilang pinakabatang vice-gobernador sa kasaysayan ng ating lalawigan noong 2007 sa edad na 29 years old. So, naging bukal kayo ay around 25, 24? Yes, I was 25. That was in 2004. Tapos ako ay naging pinakabatang vice governor in 2007 at ako ay nakapaglingkod ng 3 sunod-sunod na termino sa aking unang bahagi ng panunungkulan bilang vice governor ni Ate V, Governor Vilma Santos Recto. Nagpahinga po ako ng isang termino between 2017 and 2018 at ako ay naglakas loob na lumahok sa halalan ng 2019 para makabalik bilang vice-gobernador at sa awa ng Diyos noong 2019 at itong huling national elections 2022, ako ay nanatiling vice-governor ng lalawigan ng Batangas, but this time ang aking partner ay walang dili iba kundi ang ama ng ating probinsya, Governor Dodo Mandanas. So, sumatotal, I have been vice-governor. I have served the province of Batangas as vice-governor for 5 terms already, making me the only 3 consecutive termer vice governor and the only 5-termer vice governor in the province of Batangas. Ayan, hindi nyo may tatanong, nasubaybayan ho natin ang political ascendancy ni Vice Gov dahil nung siya ay tanda ko, sa Lipa ko kayo unang nakita nun meron pa kayong yung cowboy hat. Hanggang ngayon naman, nauubos na laang. Ayun, yung kanyang trademark nun. Ang kaibahan lang, nung ako'y nagsimula sa politika, mas long hair ako. Kasi ang uso nun, Sir Eds, ang Meteor Garden, F4. O sa mga batang 90s dyan, alam na alam niya yan. Si Dao Ming Su. Kaya ang kantsaw sa akin, ako si Dao Ming Sugat. Parang ako lang natawa dun sa joke ko. Yung mga buhok na mahahaba, dahil yung Meteor Garden yan. F4, di ba? Ano ba yung team song ng F4? Sikat na sikat yun nung panahon na yun. Ni Hao Di-Ai? Yun na, di ba? Si Sanchay. Si Sanchay. That's right. Tapos ang kantsaw pa sa akin noon ng mga kapartido ko, kamukha ko raw si Ryan Bang. Dahil singkit nga po ang aking mata. Di ba? So, after that,
nung ako'y nakaupo na bilang board member, nung taong 2006, ako ay nakasali sa Deal or No Deal. Palabas ni Madam Chris Aquino. At akalain mo, ako ay nanalo ng piso. Pwede naman manalo ng 1,000,000 o di kaya 100,000 o higit sa piso. Di ba? Pero alam mo, kaya ako nabanggit ito dahil maliban kay Chris Aquino, of course, love, 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 ito po ay dito po ako nakilala nung ako'y kumandidato bilang Vice Governor. Tuwing pumapasok ako sa isang bulwagan, kami ni Governor Armand Sanchez, ang sinisigaw ng taong bayan tungkol sa akin, piso, piso, piso. Yun ang, doon po talaga ako nakilala. Ay, mabuti na lang nga, Sir Eds, piso ang akin na panalunan. Kung hindi, kung 1,000,000 man, ay siguro hindi ko na rin na-enjoy yon sa daming hihingi ng balato. Ako pa nga ang nakantsawan. Naku, Vice, hihingi sana kami ng balato pero piso lang ang napanalo. Vice naman, kung doon nyo nakita mong una si Miss Chris, no, ay higit pa sa piso ang inyong... Sa katunayan, nung tinawag na po ako from the audience para bumaba sa gitna ng Deal or No Deal sa stage, sabi ng mga direktor at ng mga producers, ako lang daw ang naglakas loob na humalik o magbeso kay Madam Chris. Noon pa man, talagang crush na crush ko na si Madam Chris. At kita mo naman. Kaya nga, hindi lang piso ang inyong napagwagian. Mas mahalaga pa sa piso. Yan. Hindi magpapalit kahit 1,000,000. Ayan. So, kala ko, saan tayo patungo? Sabi ko sa iyo, Sir Eds, Pasko pa lang ngayon. Palampasin muna natin ang Pasko at bago taon, bago natin pag-usapan ang Valentine's Day. Ayan. At meron ding mga tumanggap ng ating parangal mula sa DILG, Vice Gov. Yes, during the Philippine Councilors League Assembly in Manila, nagkaroon ng Local Legislative Awards sa buong Pilipinas at nabigyan po ng karangalan at kinilala ang kahusayan ng iba nating mga sanggunian. Ang Sanggunian Bayan ng Bawan ay nakatanggap ng nomination as anong tawag doon kapag honorable mention. Yan, honorable mention sa national level. Tapos ang lungsod ng Batangas ay kinilalang second runner-up sa kanilang category, city categories. And ang bayan ng Agoncillo ay nagwagi bilang champion sa kanilang category na third and fourth class municipality. So, dito pinapakita po ng mga iba't ibang sanggunian sa ating lalawigan, lalo higit ng Sangguniang Bayan ng Bawan, Sangguniang Bayan ng Agoncillo at Sangguniang Panlungsod ng Batangas na ginagawa nila na mabuti at maganda ang kanilang tungkulin bilang mambabatas, nakakapagpasa ng mga napapanahon at kapaki-pakinabang ng mga batas para sa ating mga kababayan. At congratulations sa lahat ng mga membro, vice mayors, kagawad, ganun din ang mga kalihim ng iba't ibang sanggunian, bayan at lungsod sa ating lalawigan, lalo higit yung mga kinilala itong nagdaang Local Legislative Awards na ginanap sa Maynila. Ayun, at parang nakasali ba o binigyan ng recognition ang inyong katulad nyo rin naglilingkod sa bayan naman ng Lian, si Vice Mayor Ronin Libiste. Uy, sino yun? Yung aking nakababatang kapatid. Nagbibiro lamang po. Sa mga sumusubaybay sa Facebook Live, makikita po ninyo ang larawan ng inyong lingkod kasama ang aking panganay na anak. Ganon din si Governor Dodo Mandanas at ang ating mga bukal. Ang aking panganay na anak na si Lian Vice Mayor Ronin Leviste. Siya po ay kinilala bilang National Youth Leader of the Year ng Asia Leaders Awards 2023. Pareho po sila ni Governor Dodo Mandanas na nagawaran ng pagkilala. At si Governor Dodo Mandanas naman ay kinilala bilang Man of the Year for local governance. So, dalawang Batanggenyo
ang kinilala ng Asia Leaders Awards 2023 at ito ay isang malaking karangalan hindi lamang po para sa bayan ng Lian kundi para sa lalawigan ng Batangas, ganun din ng pamilyang Batanggenyo sapagkat pambihirang karangalan nito dahil nationwide ang pagpili nito. In fact, Asian region at akalain nyo dalawa sa lahat ng mga categories na meron ng Asia Leaders Awards ay mga Batanggenyo at ang isa nagkataon anak ko pa. Ayun. So at yung isa naman bossing pa natin. Boss pa natin, no. So binabati ko ng congratulations siyempre si Governor Dodo Mandanas at siyempre ang Vice Mayor ng Lian, si Vice Mayor Ronin Lebiste at siyempre sa kanyang mga constituents sa bayan ng Lian, ang aming kapitbahay na bayan. Si Ronin, ano rin yan, National Press Relation Officer or PRO ng National Movement of Young Legislators. Kaya po siya may tungkulin hindi lang sa bayan ng Lian kundi sa buong bayan, sa buong Pilipinas bilang National Officer ng NMYL, yung liga or samahan ng mga batang mambabatas ng buong Pilipinas. Ayan, at kayo ay naging bahagi din ng ilang mga pamamahagi ng educational assistance. Alam ko, parang kay Guy, nagtungo din doon sa nagaganap na pamamahagi naman ngayon ng educational assistance o IEX. Itong linggo nito, tuloy-tuloy po ang aming mga schedules ni Governor Dodo Mandanas. Halos araw-araw may mga bisita po tayo sa ating bulwagan, sa ating Dream Zone at ang karamihan po sa kanila ay mga scholar ng lalawigan. Lalo na ngayon, they are about to wrap up the one half of the school year. Matatapos na yung first semester at kailangan na nila maghanda para magbayad sa kanilang mga tuition fees and other school expenses sa darating na buwan o sa pagpasok ng bagong taon. Ito ay parang Christmas gift na rin po sa ating mga scholar ng lalawigan for their diligence, for their discipline and responsibleness as a model student, model citizen at ehemplo ng mga kabataan sa kanilang mga paaralan. So, itong araw na ito, tuloy-tuloy pa rin po. Nagdi-distribute po tayo ng mga educational and financial assistance para sa ating mga kabataan and deserving students sa ating lalawigan sa pamamagitan ng ating pamahalaan panlalawigan. Ayun, so kita nyo naman, nung Lunes, punong-puno ang Kapitolyo at karamihan nga dito yung mga estudyante. Siyempre, naging busy rin kayo sa inyong dami naman session. Siyempre, ang sipag nyo eh. Inyong session at nagkaroon din kayo ng parang special session to, no? At kasunod na nga nito ay ang inyong Thanksgiving activity. So, kumusta po ba ang hinihintay ko yung yung agenda ng session. Agenda. Yes. But anyway, habang kinukuha pa yung agenda ng session, ay nagpasa po tayo, naipasa na po natin ang mahigit 5 bilyong pisong pondo ng Provincial Government of Batangas. Ito po yung ating General Appropriation Fund na gagamitin natin sa susunod na taon, 2024. So, ito ang isa sa pinakamalaking pondo, pangtaunang pondo na naipasa ng Sangguniang Panlalawigan para sa ating pamahalaan panlalawigan. Kung mapapansin po ng ating mga tagapanood sa Facebook Live, wala po kami sa aming session hall nung nakaraang session sapagkat isinagawa po namin ang aming pagkaraniwan na pagpupulong sa Rancho Blanco din sa lungsod ng Batangas dahil ito rin po ang naging venue ng aming Christmas party. Kung kaya't isa-segue ko na po sa aming Sangguniang Panlalawigan ng Batangas Christmas party kung saan ito'y dinaluhan ng ating ama ng probinsya, Governor Dodo Mandanas. Isang karangalan po para sa amin na nakibahagi ang ating governor despite his hectic and busy schedule sa aming Christmas party. Nandun po lahat
ng ating mga bukal, present and immediate past board members na nakiisa sa ating palatuntunan, sayawan, kantahan, and of course, tanghalian and other fun and games. Kasama siyempre ang raffle prizes. Ayan. So hindi mawawala yan, yung mga parlor games natin pagdating sa mga Christmas parties natin. Ayan, so kita ko masayang masaya ang ating mga kasamahan dyan sa legislative, Siyempre na, ipasa rin ng Sangguniang Panlalawigan ng Batangas yung additional bonuses and benefits para sa ating mga kapwa-kawani ng pamahalaan panlalawigan. Ito naman po ay directive mula sa ating national government. Kung kaya't hindi lang merry kundi happy pa ang ating Pasko. Pero hindi ko alam kung tatagal ito dahil bukas ay A15 na, araw ng sweldo. Pero okay lang yan dahil itong panahon ng Pasko ay araw at panahon din ng bigayan. The more you give, the more you receive. You receive. Akala ko sasabihin mo, the more you give, the more you become poor. Kasi wala na mauwi. Hindi, yun nga sir di ba? Karamihan nga, kaya ka meron ay para magbahagi. At siyempre, ang naiuuwi natin tuwing nagbibigay tayo, yung ngiti at kaligayahan na naibibigay natin sa ating kapwa. So bit-bit mo yan, dala mo yan sa iyong tahanan, sa iyong puso, sa iyong alaala, at siyempre sa iyong buhay. Yung meron kang napaligaya. Halimbawa, makita ko lang ang ngiti ni Auntie May. Masaya na ako. Diba, Auntie? Alam mo si Auntie May, bigyan mo lang ng burger yan. Birthday noon niya nung isang araw. Yan! Kaya pala blushing. Diba? Pulang-pula. Pareha tayong mga December babies. Love, love, love. Ayan. And in a couple of weeks pala, sir, talagang birthday niyo na pala, Hindi couple of weeks, in 10 days. 10 days. 11 days. 11 days. December. Becky naman. December 25. Yung mga iba dyan, pwede naman magpa-Gcash. Yan. O di kaya, batiin nyo na lang kami sa aming Facebook Live. It's the thought that counts. Yan sabi nga, hindi lang gift ang inyong ibigay kapag Pasko. Give love din. Yan. Give love on Christmas Day. Ayan. On Christmas Day. Naku, bumaba ng 10 million yung ating followers. Kumanta lang ako. Hindi na po mauulit. Ayan. So, naganap din po ang Lambayok Festival at kayo ba ay naging bahagi din itong pagdiriwang na ito? Yes. Ang Lambayok Festival ay isang tradisyon sa San Juan, bayan ng San Juan, Batangas. Ang ibig sabihin ng Lambayok ay lambanog at palayok. Sapagkat dito po kilala ang bayan ng San Juan. Ako'y nakiisa sa kanilang Indak Lambayok street dancing competition na dinaluhan ni Mayor Bibong Salud. Meron tayong 7 kalahok. Ang karamihan, kundi man lahat, ay kinatawan ng iba't ibang paaralan sa bayan ng San Juan. Napakasaya dahil 2 categories po ito. Isang street dancing at isang dance showdown sa bagong munisipyo ng San Juan. And for the first time, isinagawa po ito sa bagong munisipyo. Kaya historic itong dance competition para sa 175th founding anniversary or foundation day ng bayan ng San Juan. Kaya Centennial Diamond Jubilee ng ating mga kababayan na San Juanenyo. Ayan, so medyo lumalampas kami pero hihingi kami ng kaunting extension sa ating mga partners. 2 hours na lang, 2 hours. 2 oras na lang. Hindi, tumaas ulit yung ating followers. Naging 42 million ulit. So, ayan, bukod sa ating mga tagapakinig, kami ay humihingi ng tawag dito. Hindi naman paumanhin na kaunting pasensya. Lumampas kami sa oras pero patuloy kung mapuputol kami sa ere, patuloy naman kami dito sa ating Facebook live streaming. Ay, puputulin tayo sa ere? Huwag naman. Kaya nga, meron tayong konting-konti lang na Give love on Christmas Day. Pasko naman. Pasko naman, special, di ba? Tsaka special tong araw na to dahil muli kong katandem si Vice Gov. At pa-birthday nyo na po namin. Pa-birthday nyo na po sa akin to sa para sa ating mga tagapakinig sa radyo. Diba? Ayan. So,
kayo pala ay naging bahagi nitong safety motorcycle riding course? Yan. Exciting to. Kahapon lang po ito. Fresh na fresh. Mainit na balita po ito. Yan. Dahil ako ay nakiisa sa Executive Motorcycle Riding Program or course ng Philippine National Police sa pangunguna po ng HPG or Highway Patrol Group. Actually, maraming pang pictures po ito, pero ito yung pinost ko sa aking My Day Kamakailan at ito ang aming uniforme. Ang fatigue at half-face helmet, pare-parehas po kami. At bilang welcome ritual, kami ay lumusot, kami ay gumapang sa semento at sa ilalim ng mahigit 20 motor. Akalain mo yun, makakalusot ka pala sa ilalim ng motor. First time ko ginawa yun, pero yan ang pinaka-welcome or initiation rites namin. And from here on, every weekend, Saturday and Sunday, starting January 2024, kami ay sasailalim sa 16-day training and exercise to be considered or recognized as a bona fide tiger. Hindi lahat ng motorsiklista ay nabibigyan ng pagkakataon na makapagsanay sa HPG, Highway Patrol Group, pero ako'y mapalad na naging bahagi ng kauna-unahang executive motorcycle riding course na gagawin dito sa lalawigan ng Batangas. Kaya hindi lang ito special dahil it's a rare opportunity, kung hindi dito gagawin. Ang batch na ito, karamihan ay mga Batanggenyo. Kung kaya't ang aming class name ay ayon sa kultura or heritage ng Batangas. Ayan, napakadaming activity. So, ilan pa ba mga... But you know, if I may add, Sir Ed, Sir? higit po sa prestige ng pagiging isang tiger or executive rider ng PNP, lagi kong ina-advocate, lagi kong pinapaalala sa ating mga kababayan, lalo higit yung mga nagmumotor diyan. Alam ko, mabilis bumili ng motor. Para kang bumibili lang ng suka sa sari-sari store. Pero marami sa ating mga kababayan, bili na lang ng bili ng motor o ng two wheels vehicle, pero wala naman palang sapat na karunungan at kaalaman, karanasan sa pagsakay at paggamit ng motor o pagmamaneho ng motor sa ating lansangan, pampublikong lansangan. Akala nila, basta't marunong sila magbisikleta, marunong bumalanse sa two wheels, ay kaya na nila magmotor. You know, many of our road accidents are due to motorcycle riders. And most of them do not even have experience in driving a car. Kaya wala silang mentality ng isang car driver kung kaya't hindi nila kabisado yung iniisip at diskarte ng isang manunuper ng four wheels, kotse, pampubliko o pampribadong sasakyan man. Ganon din ang mga malalaking sasakyan tulad ng bus o truck. Kaya importante na bago kayo magtangka na bumili ng motor, even before you take the risk in riding a two-wheel vehicle, bisikleta man o motorsiklo, ilalabas nyo sa inyong tahanan, importante, meron kayong sapat na kaalaman, pagsasanay, training, and knowledge para po makaiwas tayo sa disgrasya. Hindi lang para sa iyong sarili, kung hindi para na rin sa mga ibang sasakyan at iba pang mga tao sa lansangan. Ayan, so Marwin Domingo, kung nanonood ka, ayan, ang payo ni Vice Gov, sundin mo, hindi lang basta pilot ng pilot, dapat meron din tayong safety na kalaman. Dahil, alam ko sir, ang sabi din doon ng mga unang panahon, mas marami daw kabataang kinitil itong motor kaysa sa nasaksak o nagkaroon ng sakit. Talagang... hindi ko alam yung eksaktong datos, pero naniniwala ako sa iyo, Sir Eds. Nun daw talaga, nung kasagsagan niyang pagmumotor, ay talaga daw, hindi, madami. Kaya yung mga nakikinig sa atin na nagmumotor ngayon, bawal yan! Bawal, kailangan nakafocus tayo sa lansangan, sa ating kalsada. Pero pag ikaw naman ay naka-tricycle at baka naman naka-standby lang sa sasakayan,
sa ating tricycle depot, okay lang yan. Kaya binabati po natin ang ating mga makikisig at magigiting na mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, mga public utility vehicle drivers ng isang magandang araw. Ganun din ng isang maligayang Pasko sa inyo. Ating mga kabiyahe. So sa lahat ng mga nagmumotor yung mga taga-PIO, ano sabi nyo? Lang takbong pogi lang. Yan. Naku, baka sila pa yung mga kamote riders. Mga vroom vroom. Vroom vroom. Alam mo bakit tinawag na kamote, Sir Eds? Sige nga. Bakit nga ba, sir? I-google nyo. Bakit tinawag na kamote rider ang mga maingay at mga maliligalig sa lansangan? Yun ang, Hindi ba kapag ikaw ay nasa silid-aralan o nasa classroom, pag sinabi ng teacher na o ng kaklase mo na, o pag sinabi mo sa iyong sarili na, naku, nangamote ako. Ano ibig sabihin nun? Parang... wala kang alam. Oo, walang diba? alam. Nangamote ako sa pagsasanay. Ropor, di ba? So, ibig sabihin nun, yung mga kamote riders, walang alam. Yung mga yung mga guilty dyan, wag mga galit. Ang tamaan ay wag mapipikon. So, ayun ang ingat-ingat ako. At sabi nga namin, magpapasko. Ay napakahirap ng kayo magpapasko na kayo ay nasa ospital, may bale, may gasgas. Ayan, so... Hindi lang yan. Huwag iinom pag magmamaneho. Lalo higit ng 2 wheels. Diyos kong maawain. Kung sa 4 wheels nga, ikay maaksidente na. Yung pa kayang motorsiklo na maliban sa maliit ang iyong sasakyan, wala ka pang harang. Walang proteksyon. Naku, walang proteksyon. Puyat, pagod, stress, nasawi sa pag-ibig, di ba? Nako, huwag ka magmamaneho pag ikay broken-hearted. Kung maniwala kayo, kung ano naman papasok sa isipan ninyo. Focus. Eyes on the prize. Ayan. At ayun, naging bahagi din po kayo ng OFW Family Day. Time check, 10:41 na. Kaya nga Pero di pa tayo tapos sa pag-uulat. Wrap up na natin to, Vice Gov. Yes. Alam ko, marami pa kayong pupuntahang mga aktibidad dito sa paligid. Dito rin lang naman sa Kapitolyo. Pero kaninang umaga, kami ni Board Member JP Gozos ay nakiisa sa OFW Family Day. Nabanggit ko po ito kanina. Pero sa mga taga-subaybay natin sa Facebook Live, makikita po ninyo yung mga larawan ng ating kaganapan kani-kanina laang. So marami po tayong mga overseas workers at mga migrant families na dumalo sa ating palatuntunan na pinangunahan ng Provincial Social and Welfare Development Office. So congratulations sa ating PSWDO for another successful program at maraming salamat sa ating mga kababayan na nakiisa dumalo sa ating programa dito sa Kapitolyo ng Batangas. Mabuhay ang ating OFWs, lalo higit ang mga overseas Batanggenyo workers in your respective families. Ayan, pagbati na Merry Christmas sa ating mga OFW Batanggenyo saan man kayo naroon sa mundo. Ito yung panahon na marami silang pinapauwing pera at mga balikbayan boxes. Pasalubong. At yung mga balikbayan mismo na dumadating, isang barangay ang sumasalubong dyan sa mga paliparan. Ito yung panahon na nagbabalikan sila. Only in the Philippines, di ba? Na meron ng handang tanghalian o di kaya hapunan, may kaldero dun sa jeep na habang nakaparada sa isang sa komunidad airport. na nasundo. Ayan. Pero ang maiuwi lang naman, 2 balikbayan box. At yung balikbayan box, ang pangkaraniwan dyan, yung mga nakapak na tamit, di ba? Tsokolate. Yan ang mga pangkaraniwan na pasalubong. Lotion, auntie, yun nga, lotion. At yung uuwi, yung mga nakabaong jacket. Gusto pa ba yun? Diba? Yung malalaki. Yung mga nakabaong jacket, may mahikaw, tapos yung long back lang. Long hair pero yung likod lang, di ba? Yung mallet. Ayan, ang yan, kasi hindi daw uso naman sa stage ang sachet. Kaya dun malalaki. So, yung pang isang taong supply na. Yun po. Pero dahil mayroon na tayong mga imported na tindahan dito sa atin, yung mga SNR, mga landers, accessible na rin po itong mga bagay-bagay na yan. Tapos nandyan ang social media, ang internet selling, nandyan ang Shopee, Lazada, baka naman. Pwede naman kayo mag-sponsor sa Biyaheng Kapitolyo. Kahit nga pa-birthday ngayon ay pwede nang dapat pag Gcash. Pag mga 12-12, 1-1, 2-2.
Dapat meron din tayong mga sorpresa dito sa biyaheng Kapitolyo. Ayan, sa year-ender yata, pinaplansya nila, pinaplansya ni Kuya Jun. Naku, hindi natin may na plano. year-ender yata eh. Ba't hindi natin May na parapol plano? ka kasamang Jun? Kay Vice daw. Pwede. Pero dapat nagpa-raffle pala tayo. Dapat nagkaroon tayo ng birthday special. Sa year-ender namin, sir, alam ko sa 22, ayan, parang pagbabalik tanaw ng isang taong programa ng biyahe. Siguro planuhin natin, start the year right. Di ba? So, pagpasok ng bagong taon, magpasabog tayo. Magpaputok tayo. Yan ang mga gusto Magpaputok tayo ng papremyo, ha? Wala Yan. na pintador. At mawala naman kayo ng daliri. Nagpa-blush na naman si Auntie May, oh. Ibang paputok ang iniisip niya, eh. Kung Oy. ano man ang iniisip mo, pwede na rin yan. Baka nanonood si MTRC Chair Lala Soto niya na. So, Vice, nako. Ayan, overtime na po kami. So, dahil naman po magpapasko ay konting hiling lamang. So, Vice, hindi ko na patatagalin pa o kukunin pa ang oras mo ngayong araw. Hindi mo papatagalin din, matagal na tayo. Oo. So, sobrang tagal na. So, kami po ay magpapaalam na at magbabalik po. Alam ko, meron pa kaming mga pagtatanghal next week, no? So, tuloy-tuloy pa rin po ang biyaheng Kapitolyo. So, kami po ni The Good Vice ay magpapaalam muna pansamantala. So, sa ngalan po ni Governor Hermelando Mandanas at ng buong pamahalaan panlalawigan ng Batangas. Ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo, Batanggenyo. At sa tulong po ng Panginoon, sama-samang pagkilos, tayo babangon sa anumang hamon at magkakapit kamay nating ipakikita likas na katangian ng bawat Batanggenyo magiting. Muli ito po si Edwin Sabarte. At ito naman po ang inyong birthday boy, December 25. Ako'y magto-28 years old na. Magkasintanda lang tayo. Yan, matanda sabi lang kamay. ako ng isang taon. Yes. So huwag niyo kalilimutan, December 25, it's our day, it's my day, and it's God's day. Ito po ang inyong lingkod, Mark Leviste. Siyempre, nakasama rin po natin ngayong umaga ang ating prayer warrior, ang aking partner Grace Briones, si Gian, at ang ating mga kasama ngayon sa technical committee, si Direk Kevin Medrano, si Christian at si Auntie May at si Direk Gian, Direk Grace at si Avon at andito pa si Miss Jen at saka si Sir June Magnaye. Aba, ako naman ang babate. Nandito rin si Christine Vera at si Jairus Ledesma, dalawa sa pinakamaligalig ng Office of the Vice Governor. And speaking of birthdays and Christmas, binabati rin namin mula sa OVG ang aming kasamaan si Ate Matet Claveria ng advance happy birthday. Naku, maligalig din. Pag maligalig, ibig sabihin maayos. Masipag at makulit. Makulit. Ibig sabihin talagang nagtatrabaho. Diba? So, maraming salamat sa inyo lahat. This might be my last episode for the year because by next week, I will go on a holiday or Christmas break with my family. Talagang so, magkikita ulit tayo. Christmas. Christmas. Yeah. Yes. We will have a white Christmas. So maraming salamat po muli sa muling pag-antabay sa inyong mga kaagapay. Hanggang sa ating susunod na pagpasada. See you next year, 2024. But for now, have a Merry Christmas and a Happy New Year. Ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Merry Christmas sa inyong lahat. Love, love, love. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo.